Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. It's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. And ito na naman sa panibagong episode ng ating Kumpisala, Nagbabaga. So, para po sa mga gusto palang mag-submit ng confessions, for now, mag-send po kayo either sa DM, sa TikTok, or sa email. And yung information through Reddit is gonna be happening soon and I'll let you guys know kung ready na yon. So yun lang. And again, gusto ko pong i-reiterate ang taus-pusong pagpapasalamat sa suporta dahil sobrang solid. Dahil po, first time sumweldo na po kami sa Spotify. Hindi naman po siya malaki, pero meron na po kaming pang-bubble tea. Yun lang. Exactly. So, hindi namin lubos maisip na kikita kami sa katarantaduhan lang. Diba? Kaya yun. So, anyway, ready ka na sa confession? Yes, ready na. Okay, confession. I was 21 at that time and I needed money for allowance. Sa sobrang hirap ng buhay and hindi ko alam paano i-balance ang oras ko sa school and sa work, may nakilala ko sa Facebook na willing mag-help basta gagawin ko lang ang mga gusto niyang ipagawa. It took me a month to decide whether papatulan ko ba or hindi. He was already in his 50s at that time and yes, may anak pero wala na siyang asawa. Kinukulit niya ako na pumayag sa gusto niya. And since nangangailangan na rin ako ng pera, that time, bumigay na ako. 4 na beses may nangyari sa amin. 4 lang kasi kadalasan sa video call kami nag-uusap. Hindi naman siya kuripot. Malaki rin ang naitutulong niya sa akin at may napapala ako sa kanya. Isang araw, nagkita kami since matagal-tagal na kaming hindi nakapagkita. And yes, as usual, may nangyari. Tinanong ko siya kung normal ba sa kanya ang ganito at kung may iba pa ba. Ang sagot niya ay, oo. Marami na rin pala siyang napatulan bukod sa akin. Tinanong ko rin kung ilang taon ang mga lumapit sa kanya. Sabi niya, mga kaedad ko at mga mid-20s din. Biglang tanong ko kung ilang taon ang pinakabatang pinatulan niya. Sagot niya, 16. Laking gulat ko nang marinig yun. Nahalata niya sa mukha ko ang gulat at sabay bawi ng joke lang. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o hindi. After ilang months, ginost ko na siya kasi medyo malaki na rin ang naitago kong pera. Habang nag-i-scroll ako sa Facebook, bigla siyang dumaan sa newsfeed ko at laking gulat ko sa nakita ko. Isa pala siyang leader ng isang religious group. Oh. Yun Okay. ang ating kumpisal. Ano ang initial thoughts ni Belay after hearing the last line? Familiar. Familiar sa mga nababasa ko din sa internet. Ang tanong ko is, hindi ano, kundi sino ang una mong naisip? Sino ang una kong naisip? Ano ba? Wala akong idea kung sino. Oh. Pero marami ako nababasa na kagaya niya na I'm not sure if it's the same person. Yeah, totoo. Pero ako, ito base lang to sa mga comments sa TikTok na kapag nakita nyo sa TikTok mismo na in-upload ko, hindi sa akin nanggaling to, sasabihin ko episode 67 sa TikTok, sa mga comments doon, ang una nilang binanatan, Kibuloy ba to? Oh yeah. I mean, hindi ko sinasabing siya. Sinasabi ko na yun din ang nasa isip ko dahil yun ang nababasa ko din lang naman. Yeah. Sobrang groundbreaking Sobrang groundbreaking kasi nagulat ako sa bagsak nung huli. And it makes sense na madami siyang pera. True. Diba? Yeah. And actually, nagtataka ako, bakit ganun? Bakit laging religious leaders yung may kulo na ganito? Hindi ko din alam. Hindi ko nga alam kung anong albang klaseng religion niya. Hindi ko din alam Hindi ako familiar sa totoo lang sa kanya eh. Yeah. Sa totoo lang ako lang din. Pero kasi may mga instances din na nakakapanood ako ng ganito sa Netflix. Tapos, what ends up happening is they use the Lord's name. Yeah. Para gawin nila yung kahayupang ginagawa nila. I guess mas madami silang mamamanipulate. Diba? Kasi usually like pastor siya. Pastor ba nga? Wala siyang sinabi kong pastor pero religious leader. So I don't wanna use yung pastor as kasi di ko alam kung yun ang tawag sa kanya. Kapag, hindi ko din man alam. Kapag siya pag nag-ano siya, let's say kung nag-gathering sila, sumasamba sila, hindi ko alam kung yun ang term na ginagamit ng mga followers niya sa religion nila. So yun yung akin parang unang tanong ko, ang unang nag-register sa akin is, kulto ba to? Kasi yung mga legit, I'm not saying lahat ng legitimate na religions na may religious leaders is mababait. I'm not saying that, but madalas yung mga gumagawa ng ganito is
nag-end up, parang kulto sila. Kasi yung fini-feed in nila dun sa community o yung followers nila is to manipulate them. Yeah. At saka besties, sa totoo lang sa mga ganyang kulto, ang pinaniniwalaan na nila is hindi na yung pangaral ba, let's say, ng Panginoon nila, kundi yung pangaral ng leader nila. Yeah, di ba kung ano ang sabihin ng leader, yun ang gagawin nila. Yeah. Parang yun na yung wino-worship. Siya na ang wino-worship ng followers. Kadalasan yan yung sinasabi nila na ako, yung parang, let's say, ine-embody na niya, na parang ako yung propeta. Di ba? Ako yung Jesus, na ako yung parang savior. So, in order para ma-save ka, exactly. Do what I have to say. Kaya, doon ko nasabi na parang cult-ish na siya. Parang kulto na. Oo, kasi diba? Alam mo, bestie, isali ko lang, sa religion natin, never silang magsasabi ng ako. Even yung mga santo na pinapaniwalaan natin, we never worship them. Yeah. Laging ganun. So, for you to say na ako ang savior, ako ang ganito, sabi minamanipulate mo talaga mga tao. Sino ka ba? And diba? just para lang hindi namin sinasabi na Catholic kasi kami, hindi namin sinasabi na we're better off or yung religion namin is better than any other religion. Hindi yun ang gusto namin i-point across. Parang sinasabi lang namin in defense is sa amin, hindi sinasabi nung priest o nung pare sa amin na ako yung magsisave sa inyo. Parang yun yung gustong sabihin ni Bella. Tama ba? And yun, parang hindi siya yung parang, yun nga, yung sinasabi ko na manipulative. Although I'm not saying na lahat ng pare is okay din, meron din maraming pare na tagilid din. Na ang Katolisismo, may problema din yan. Meron din siyang sarili niyang quirks, kumbaga. Meron din siyang sariling pangit na image din. So, hindi namin sinasabi yun. Anyway, pag-usapan natin una si Ate Girl. Kasi kawawa naman siya. Like, parang thoughts mo na sa sobrang hirap ng buhay, para lang to make ends meet, kailangan niyang gawin yung, alam mo yun, yung syempre babae ka, and you know yung perspective o yung pakiramdam na parang if you had to go through that. Anong mo dun? Ako kasi naiintindihan ko si Ate Girl. Hindi sa naranasan ko siya or whatever. Pero magkaiba kasi ang parang kinatayuan namin. Ako kasi privileged ako kung tutuusin. Si Ate Girl, hindi ko siya masisisi na pinagdesisyonan niya yon. Maraming magsasabi o maraming mas marangal na trabaho dyan. Pero hindi niya ba naisip yun? Siyempre naisip niya yun. Pero hindi kasi lahat besi nabibigyan ng opportunity. Kahit pa sabihin nila na simple lang yung work na gagawin, hindi lahat ng tao bibigyan ng opportunity na gawin ang work na to. Diba? Totoo hindi yun. kasi ganun eh. So hindi ko masisisi si ate kung bakit niya na tinahak ang path na yon. Kasi siya ang ginawa niya yun in order to survive. Yes, tama yun. Tama ka dun. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa niya, pero yun ang kinailangan niya that time eh. Parang sa tingin niya, nung mga panahong yun, yun ang tamang gawin. Or yun na yung pinaka-desperadong pwede niyang gawin. Kasi it's either gawin mo yun o mamatay ka sa gutom. Survival na kasi pinag-uusapan. And to think, kailangan niyang buhayin yung sarili niya tapos nag-aaral pa siya. Kaya nga. Kumbaga, tulad nga na sinabi mo, parang tama yung adhikain niya, mali lang yung pamamaraan ng kung paano niya kikitain yung pera. And grabe nga naman talaga ang hirap ng buhay sa Pilipinas. And speaking of yung sinabi mo ng opportunity, minsan may degree ka na. Nag-aral ka na. Bestie. Like, ano pa rin eh. Imagine niyo dito na lang ang maganda example natin si Belay. Graduate na siya ng inaral niyang college dito, may diploma na siya. And yet, nahihirapan pa siyang humanap ng trabahong inline sa inaral niya. And to think first world country na. Exactly, diba? Akala ko pag first world country, wow. Wow, diba? Wow, international education. Diba? Wow, wala akong work. Diba? So, I can't imagine yung how many times more it's yung difficulty sa Pilipinas. Kaya yung ibang tao nagre-resort na sila dun sa mga desperate means na tinahak niya. And yung akin lang dun is mali ba yung ginawa niya? And like I said, sabi nga ni Belay, hindi natin pwedeng sabihin yun.
Kasi wala naman tayo sa katayuan niya. Like, hindi ko masasabi, paano kung nandun din ako? Kaya nga. Di ba? Di ba? Kung lalaki ako, papatol ba ako sa mga para... Kaya nga. Di ba? Minsan kasi kung ano yung kailangan mo eh. Anong kailangan mo para mabuhay? Anong kailangan mo para makaalis sa state na to? Yeah. Gaya ng ginawa ni ate, marami na siya naipon, umalis na siya doon. So, dun mo naman din makikita yung pivot eh. Na parang, I'm not about this life. Oo. Talagang, kailangan ko lang siyang pagdaanan to get myself to the talaga kung ano yung gusto kong gawin sa buhay, di ba? Pang-survive Pang-survive. And I think siguro sabi niya marami na siyang naipon and I feel like hopefully nakatapos siya. Totoo yan. Sa ano niya. Kasi nga totoo naman minsan kahit ano pang let's say pinag-aaral ka ng magulang mo, minsan yung palang part na napag-aaral ka hanggang doon na lang eh. Paano na yung pang-araw-araw mo? Paano yung pang-books mo? Baon sa araw-araw? Kasi syempre pag nag-aaral ka sa atin, hindi lang naman yung tuition ang kailangan mong isipin eh. Totoo yan. Pero sa totoo lang, Bessie, like, kudos din naman like sa government ng Philippines. Madaming state universities dyan. Kaya sa mga tao na gustong mag-aral, like, lumapit lang kayo sa mga LGUs nyo, magtanong kayo, like, mag-research kayo ano yung mga state universities na malapit sa inyo at pwede nyong pag-aralan. Ba, okay ah. Yeah, tapos sa mga government, like, mga LGUs, makakapagbigay sila ng financial help na let's say, pang allowance mo. Oh. Yeah, per sem. Since ikaw ay nag-UP. Yes. So, isang proud UP-sian. Hindi ko alam actually. Scholar ng bayan. Scholar ng bayan. Yes, scholar po ng bayan. Shoutout. Hindi ko natapos. Well. But, so then at least napagdaanan ng ating co-host na si Belay itong part na to. So, maganda yung naipayo niya na kung wala kayong pamamaraan kung ayaw nyo palang gumawa ng ganitong klase ng pamamaraan, meron pala kayong parang mapupuntahan or may tutugon sa inyo, which is sabi nga niya, LGUs na posibleng magbigay sa inyo ng tulong. At mga state universities, bestie. Pero hindi ba yun, Belay, mahirap? Kasi syempre, ang dami sa atin na sobrang hirap na ganun. Hindi ba sobrang in demand niya na baka sobrang tagal bago ka ma-process or mabigyan or ano ba yun? Dapat ganito yung state ng pamumuhay mo bago ka nila mabigyan or ano yung basehan? Honestly, I think ngayon hindi na masyadong basehan yung state ng buhay, which is for me is medyo mali. Kasi for me, kung kaya mong magbayad, I feel like kailangan mong magbayad. True. Pero ngayon kasi parang equal na, I don't know kung paano yung process. Pero like entrance exam. Kung makakapasa ka sa mga entrance exams ng mga state universities, then makakapasok ka. Like parang automatically pag napasa mo, qualified ka dun sa ganong scholarships and mga kasi bursaries. ang state universities ngayon is lahat ng courses libre na eh. Unlike before na may partial lang, ganito, partial na tuition, 50%. Ngayon, libre talaga yung state universities. And meron yan sa mga iba't ibang places, gaya sa Batangas. Meron ng state university sa Batangas. BSU, napakagaling na school. Yeah. So, yun. So, yung buong stay mo sa UP, nung nag-UP ka, walang bayad yung tuition mo? Walang bayad ang tuition ko. Tapos, binigyan pa nila ako ng money before, di ba, nung sumawag ang Bulkang Taal. Binigyan nila kami ng allowance noon. And ang LGU ng aming town, nagbibigay din sa amin per sem. As much as they can, tinatry nila lahat ng college students. Depende sa pondong pumapasok. Ayun, yun naman pala. So, yun naman pala sa mga siguro nakikinig dyan at mayroong maaring pinagdaraan ng ganitong sitwasyon. Meron pala kayong hope na sa ibig sabihin hindi nyo kailangan dumaan sa ganitong klase ng butas ng karayom para pagdaanan yung ganitong malalang sitwasyon. So, yun, maganda yun. Medyo na off topic pero okay yun. At least na-advise mo. So, sigurado ako marami silang mapupulot dyan. So, ngayon, puntahan naman natin si religious leader. Anong masasabi mo dito sa, di ko alam kung sikat na religious leader, pero I just wonder, paano kaya siya, kasi, una sa isip ko, I don't think si Kibulo yun. Kasi makikilala na kagad ni ate girl. Yeah. Diba? Kasi, obviously, I feel like even before kung ano man yung pumutok na balita laban sa kanya, kilala na siya eh. Kasi, totoo. Ano na siya, hindi ko alam kung meron nun, kasi hindi ko alam kung isa sila sa pinakamayamang religious group sa Philippines. So, parang,
kaya nilang, basta may sumikat siya, may mga memes siya na alam Tsaka ko. lumalaban siya sa politics. Politics, di ba? Tsaka may sinasabi nun na pinatigil daw niya yung tag dito, yung lindol. So may kumaga kilala siya. Oo, kilala siya. So hindi mo pwedeng sabihin na yung na-encounter ni girl is siya. Kaya nga, hindi mo masasabi, tsaka sa dami dyan, hindi natin alam eh. Yeah. Si Kibuloy baka magilang siyang front para magtago yung mga iba sa likod Bigger, niya. yeah. Diba? So, feeling ko nga hindi talaga. That's actually wild. And speaking of dito sa kay religious leader, 'di ba? Yung start pa lang nung pinag-uusapan natin is you talk about God. 'Di ba? And ganun yung ginagawa mo. Yeah. So basically, you're actually putting the Lord's name in vain. Oo. Ano ba yun? Like second commandment sa atin? Hindi ko alam. Alam ko second commandment eh. Actually, feeling ko alam mo. You shall not use Second o first? Ang first is you shall not have any other gods. Oh yeah, oo. Beside Tama, me. tama. And then Oo. second is, ewan ko guys sa mga nakakaano Oo, dyan. tama. Hindi ko natanda yung religion class pero may Yeah. gist pa akong naalala, which is yon. Tapos you shall not use the Lord's name in vain. And exactly, yun yung ginagawa niya to manipulate people. So, and isa pa sa akin, ang isang mano sa akin is, dapat role model ka. Kaya nga. 'Di ba? Sa maling paraan niyang ginamit yung influence niya. Yeah. Yun yung akin eh. Para kasing I feel like, alam mo yung sinasabi nilang comes great power, comes great responsibility. Yeah. And itong mga taong napagkalooban ng ganitong klase ng kapangyarihan is ginagamit nila sa pansariling nila. Like, kasiyahan nila. Well, I can't say, hindi na dapat kasiyahan. Or sariling nilang advantage, yeah. benefit. I was gonna say, yeah. Benefit, yeah, tama. And yun lang yung ko dun. Parang yun yung take ko sa kanya. And to think, may anak ka din. You know what I mean? Like, para sa akin is, na lang yung, kasi kawawa yung anak mo pag pumutok yung balita kung anong ginagawa mo. And, I don't think biro yung sinabi niya na ang pinakabata niya, 16. Anong hindi tingin yung mo biro. Bestie, nag-slip na siya eh. Sinabi niya lang biro kasi hindi niya nagustuhan yung reaction nung ni girl, kausap niya. Diba? Oo. And all jokes are half meant, yeah. So, isa rin po siyang groomer at Oo. predator. So, yun eh. At saka talagang, parang I feel like gawain niya talaga kasi imagine, marami pa bang dumaan sa akin. And to think, naghahanap siya sa Facebook. O kaya nga. Di ba? Doon sila nag-start eh. So, talagang na niya to, parang kumbaga hobby na niya. Oo. Ang pangit pa dyan, Bessie, usually ang mga yan, meron silang mga servers kumbaga, yung mga under nila, baka nga sila pa naghahanap para sa kanya eh. Hindi malabo. Di ba? Yeah. So, Hindi totoo ko yun. bakit paniwala sila sa mga ganun. Na-hypnotize ba sila? Ano ba? Actually, magandang yan eh. Magandang topic yan. Hindi ko alam kung, kasi alam mo yung meron, ewan ko kung totoo, kung tawag dito, kung credible yung napapanood ko na merong ibang tao na kaya nilang maka-hypnotize ng tao through words. Yeah, totoo yan. Yeah. So, hindi ko alam kung nandun yung factor na yun na magaling siyang magsalita and kaya niya kasi kaya mo mag-manipulate ng tao eh. 'Di ba? And isang bagay na naalala ko dito sa confession na to is hindi ko alam kung kilala mo si Jeffrey Epstein. Hindi ko siya, Si Jeffrey Epstein, para sa mga hindi po nakakilala, may napanood akong documentary na naman sa Netflix. Tapos, yung tina-target niya is mga babaeng vulnerable. Yeah, oh no. Yes. Like, vulnerable Like kasi yung ginagawa niya since nasa Florida siya. And it so happened dun sa kasi ang kwento is nandito siya sa rich neighborhood. Akala mo sobrang ganda ng neighborhood pero across the bridge. Like parang ito na yung I wouldn't really say ghetto area, pero ito yung mga parang mga mahirap, may mahirap. So sila yung mga babae na so talaga may access siya sa kanila. And to think, like I said, mayaman siya. Yeah. So madali lang sa kanya yun. So ang gagawin lang niya is as ang malupit pa doon, or malala pala, is para siya naging pyramid scheme. So, ang gagawin niya, may kukunin siyang 13-year-old, 14-year-old, masahihin mo ako. Ganon siya. Tapos pagdating ng bata, kasi ang sasabihin is, babayaran ka ng $200 US dollars for 40 minutes para magmasahe or even 30 minutes. Yeah. And magugulat yung bata pagpasok doon, nakahubad-hubad siya. Na nakatalikod, like nakahiga, nakadapa. Sa US ba to? Sa US, sa Florida.
And then, ang gagawin nun, ang malupit pa dun, kasama niyang nang re-rape ng mga bata is yung asawa niyang babae. Yung asawa niya? May asawa siya. Ganun din. So, sakit na nila yan. sakit na nila. Yeah. So ngayon, yung bata, hindi siya aware kung ano bang mararamdaman niya. Siyempre, una, takot. So, hindi naman sila tinatakot. And then, ang gagawin niya is, kung may kilala pa kayo na kailangan ng pera, just let them know, $200. Tapos yung bata, ang gagawin niya, kasi pag mina-recruit siya, parang may bayad din siya. Para may referral fee, ganun. So naging parang siya, pyramid na. And what's worse is, sa sobrang yaman niya, meron siyang parang bahay sa Virgin Islands. Fina-fly out niya itong mga to dun. And yung mga bata? Yes. Tapos, meron siyang mga kaibigang malalaking tao like sila Bill Clinton, sila Donald Trump. Tapos dumadaan yung mga yun sa mga batang yun din. Tapos, sobrang nila. Panoorin mo to sa Netflix. Grabe yung gagawa ng pera. Yeah, so yun nga, comes great power, comes great responsibility. So, kung may ganito kayong kapangyarihan, huwag niyong gawin sa mali. Yun lang. Yan. So, going back dito sa ating religious leader, anong takeaway natin? Anong una mong may papayo sa audience natin regarding this matter? Sa audience natin ngayon, sa mga ganitong religious leaders, huwag kayong masyadong maniniwala. Like, hindi ko sinasabi sa religious leaders nyo, ha? Ibig sabihin ko sa mga ganitong klase. Minsan kasi alam na naman natin eh. Naririnig na natin yung mga ganito. Haka-haka. Haka-haka. Chismis sa Pinas. Yeah. Alam nyo, kung meron ng haka-haka, usually paniwalaan nyo na. Oo. Di ba? May kasi, point naman din eh. Paano mag-conceptualize ng isang tao na wala silang idea about? Hindi mo naman pwedeng siraan ng isang taong to. Basta-basta lang. True. Lalo yung religious leader, minsan hindi mo alam paano mo sisiraan eh. Kasi walang maniniwala sa'yo. Pero kung madami nang nagsasabi, it might be true. Might be. Yeah, diba? Totoo yun. Pag ganun, medyo maging cautious ka na lang sa mga paniniwalaan mo. Tama. Huwag kang papahypnotize as much as possible. And kay ate, yung nag-send na anong maipapayo natin na pwedeng kapulutan ng aral. Kay ate, sabi ko nga kanina, hindi ko siya masisisi. Pero naano ko si ate, like, natutuwa naman ako sa kanya na alam niya kung kailan siya aalis. Diba? Nagsabi niya, tapos na siya. Nakaipon na siya ng pera. Aalis na siya. Kumbaga, ginamit niya din yung utak niya. Kumbaga, marunong siyang gumamit ng tao sa tamang paraan. Yun. Yeah. Pero hindi ko sabing tama yung ginawa niya. Yes. Sinabi ko lang din kanina, kung ano ang kailangan niya that time, yun lang ginawa niya. And hindi natin siya masisisi doon. No hindi more, natin no less, siya masamang tao. Hindi natin masabi na masamang tao siya dahil ginawa niya yun. Pero ako talaga kay ate, right now, kudos sa ate kasi umalis ka na. And sana, hindi ka na mangailangan ulit to the point na kailangan gagawin mo yun. Yeah. At kung may ngailangan ka man ulit, sana alam mo na ang tamang gagawin. Yeah, tsaka medyo bata pa naman siguro siya noon. So, yun. So, madagdag ko lang, ang ganda ng sinabi ni Belay. Regarding kay ate, may ibang paraan na pwede kang kumita ng pera. And I know, hindi siya ganun kadali. Hindi ko sinabing madali. Pero may ibang pamamaraan na hindi nyo kailangan pagdaanan yung ganitong klase ng bagay na kung saan parang feeling ko abuso din yun eh. Kasi may mga tao na since meron silang kakayahan, iti-take advantage nila yung sitwasyon. So, yun lang. Wala akong masasabing iba kay ate. Sitwasyon na yun, ginawa niya ng paraan, hindi siya nanloko ng tao, ginawa niya. Yung tingin niya tama nung time na yun. And ang gusto ko lang din sabihin is, mag-ingat kayo sa mga groomer. Mga ganyan. Kasi dumadami sila. Dumadami na sila. Para silang kuto. Imagine mo religious leader pa. So, tulad nga sabi ni Belay, kung medyo meron na kayong instinct na hindi nyo dapat paniwalaan. Paniwalaan nyo yung gut feeling nyo, yung instinct nyo. Dahil yung kutob na yan, may meaning yan. May meaning yan. So, yan yung isang bagay na dapat paniwalaan nyo. Kasi meron dahilan kung bakit nyo yan nararamdaman. And sa panahon ngayon, this day and age, marami ng information sa internet. So, kung sa tingin nyo, yung sinasabi ng religious leader nyo, parang hindi totoo. I-search nyo. Diba? Malamang nandun na yun. Diba? At saka, sobrang dali ng access sa Biblia. Kung Biblia man ang binabasa nyo, pwede nyong basahin yan. So, ngayon, pwede nyong makita kung yung tinuturo niya, angkop ba? Nag-a-align. Diba? So, yun lang. Hindi namin sinisiraan kung ano man yung tinuturo ng ibang relihiyon. Pero,
ang against kami is yung nang manipulate na inaabuso yung mga ganyan, yung mga vulnerable na mga klase ng tao. So yun, tas magiging i-groom na sila, ganyan, na para ma-save ka is kailangan mong gawin yung hinihingi ko sa'yo. Yun lang. And I hope makarating to sa iba, and definitely isang bagay siguro na sa tingin kong weakness kaya may mga ganitong lumalabas na nagtitake advantage is ignorance. Kaya ako sinasabi din na merong internet na pwede nyong gamitin para sa sariling education nyo to be aware of these things. 'Di ba? So, hindi nyo na kailangan magstay maging ignorant. Kumbaga, may solusyon sa pagiging ignorante. Tama. It's just a matter of choice kung paano nyo gagamitin tong resources na meron kayo sa harapan nyo. Yun lang. Any last words, Belay? Last word ko, walang masama sa mag-ingat. Yun lang yun. Hindi porket nag-iingat ka at naniniwala ka sa gut feeling mo, ginagawa mo na masama yung religious leader mo or pinipintasan mo na siya or whatever sinasabi mo tungkol sa kanya. Walang masama sa pag-iingat ng sarili. Yes, yes. Totoo yun. Para sa pagdating sa huli, wala kayong pagsisisihan at hindi nyo kailangan pagdaanan yung mga traumatic na mga bagay. So, yun lang. So, wala na? Wala na. And thank you po ulit sa mga nag-tune in dito sa napakagandang episode ng Katarantaduhan Podcast. It's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. Until next time, peace.